Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko sa iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maaring nag-iisip kayo na yan yung gospel natin ng the other night, no? Last night, ito rin ang gospel natin. At baka sasabihin nyo, parang nagkamali yata si Father ng binasa. Hindi po tayo nagkamali, no? Tama po itong gospel natin. Ito nga po yung gospel natin last night, ito pa rin ngayon. Dahil gano'n na lamang kahalaga ang gospel na ito na dapat nating pigain pa at pagnilayan. So ang ating gospel ngayon ay ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. No? Matapos malaman, si Maria, walang kaalam-alam na siya pala ang babaeng nakatalaga na maging ina ng anak ng Diyos na magkakatawang tao. At dumating ang takdang panahon, pinapunta ng Diyos si Anghel Gabriel upang ito'y ipabatid kay Maria. At bagamat hindi ito nauunawaan ni Maria paano mangyayari, sinabi ng Anghel, "Lililiman ka ng Espiritu Santo at ikay maglilihi. At mga anak ka ng isang lalaki, tatawagin mong Emmanuel." No? At yun nga, sabi ng Anghel, sa katunayan, ang iyong pinsang si Elizabeth, matanda at baog pa, ay 6 na buwan nang nagdadalang tao. At ang sagot ni Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, maganap sa akin na yung sinabi." At paglisan ng Anghel, nagpasya si Maria na lisanin ng Nazareth at siya'y naglakbay upang puntahan ang lugar ni Zacarias at ni Elizabeth. Okay? So alam niyo mga kapatid, palagay ko ay you will be amazed kung malalaman ninyo kung gaano kalayo yung distansyang nilakbay ni Maria. Mula sa Nazareth patungo sa En-Kerin, yun po yung lugar, yung bayan ni Zacarias at ni Elizabeth. For your info, that is about 120 kilometers. Kung kayo po ay nakapunta na sa Holy Land, ayun po ay siguro 1 whole day po ninyong lalakbayin yun by bus. Okay? 120 kilometers. Tandaan natin mga kapatid, walang mga motorized vehicle pa noon. Mga tao naglalakbay by foot, naglalakad. At yung pong lugar na yon ay hindi po patag. Yung po ay bulubundukin. Maraming bundok na aakyatin. So ganun po katindi ang nilakbay ni Maria, 120 kilometers. Just for you to have an idea, mula dito hanggang Marikina, mga 4 kilometers. O, kaya nyo bang lakarin yun? Baka dito hanggang Marikina, tatamarin pa kayo maglakad. No? Eh ano pa kaya yung 120? 120, di ba? Maaring si Maria ay naglakad na mga 5 to 7 days para marating lamang ang lugar ni Elizabeth. So makikita natin mga kapatid, ganun kalaking sakripisyo ang ginawa ni Maria. Bagamat hindi nababanggit kung siya may kasama o wala, no? So maaring mayroon siya namang kasama at siya naglakbay ng malayo para lamang damayan si Elizabeth. Kasi alam ni Maria na itong si Elizabeth ay matanda na, first time lamang nagbuntis, at alam ni Maria na si Elizabeth ay may hirapang magbuntis at manganak. Kaya minabuti pa ni Maria na dumamay siya kay Elizabeth. At pagdating nga, pagbati niya nga kay Elizabeth,
ay nagagalaw ang sanggol sa tiyan ni Elizabeth at nabatid niya na dala-dala ni Maria sa kanyang sinapupunan ang anak ng Diyos. Kaya ang bati ni Elizabeth, no? Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na dinadala. Sa mga kapatid, ang ating pagninilayan ngayon ay ang pagdamay. Pagdamay. Isang napakagandang salita, pagdamay. Sapagkat ang pagdamay ay ipagparaan din ito ng pagpapakita ng ating malasakit. Itong dalawang salitang ito, malasakit at pagdamay, these are two very active words. Hindi mo pwedeng gawin yung malasakit at pagdamay na wala kang ginagawa, no? Hindi ito pwedeng salita lamang. Ito ay isang konkretong paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal sa kapwa. Pagdamay, pagmamalasakit. Okay? Nalubha nating kailangan. Mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano, lagi nating tatandaan, sa binyag ibinigay ng Diyos sa atin ng Espiritu Santo. At dahil nasa atin ang Espiritu Santo, no? Ang tanong, nararamdaman ba ng ibang tao sa atin ang Espiritu Santo? Bilang mga Kristiyano, inaasahan kasi ni Kristo na sa atin ay nararamdaman, no? Nakikita si Kristo na buhay sa atin. Paano? Yun nga, sa pagdamay, pagmamalasakit. Yun ang kailangan ng marami sa atin. Alam niyo mga kapatid, ako bilang pari, marami na po akong napuntang mga parish assignments, no? Meron akong isang assignment dati na babanggitin ko na yung lugar. SSS Marikina. Marami po sa aking parishioner doon ay mga senior citizen na bagamat may mga anak ng mga professional ay nasa abroad at marami sa mga kanilang magulang ay naiwan sa bahay. At yun, nag-iisa. At nakakalungkot na nababalitaan ko na lamang na namamatay na lamang ng wala man lang dumadamay. Naaamoy na lamang ng kapitbahay, parang may amoy patay na daga. Mahal saka lamang nila malalaman, patay na pala yung kapitbahay nila. Hindi man lang nadamayan. No? So mga kapatid, suriin natin ating sarili. No? Baka mamaya ganun din tayo. Kasi di ba, utos sa atin, love thy neighbor. Di ba? Love thy neighbor. Paano natin ginagawa yun ng konkreto? Hindi naman pwedeng salita lamang, hindi naman pwedeng sabihin, I love you with the love of the Lord. Hindi naman pwedeng ganun lang yun, no? Di ba dapat konkreto, nakikibalita ka? Alam niyo mga kapatid, sa amin din kasi, nakatira din ako sa subdivision, meron din kaming ganyang karanasan na dati yung aking nagbakasyon ng aking parents, naiwan yung aking tiya na matanda na, nasa nasa 80 na, at siya yung naiwan sa bahay. At nagkataon na 1 week na nag-iisa siya doon. At sa amin lugar sa Marikina, kapag Wednesday, labasan yun ng basura. So alam nung kapitbahay namin na dapat may maglalabas ng basura, kaso walang naglalabas ng basura. So kinabahan na yung kapitbahay namin dahil alam nila na nag-iisa yung tiya ko. Kaya kinabahan na sila. Kaya ang ginawa nila, kinatok nila yung bahay namin, walang nagbubukas, inakyat na nila yung bakod. At yun nga, nakita namin yung tiya namin na nakahandusay sa likod ng bahay, nabalian na pala ng hip. At nakahandusay na pala doon ng 3 days, at naliligo na sa kanyang dumi at ihi. At yun nga sila ang nagdala ng tiya namin sa ospital. Paano naman kaya kung hindi ito ginawa ng kapitbahay namin? No? Yung walang malasakit, walang pagdamay, ay malamang yung tiya namin namatay. Di ba? Mabuti na lamang meron kaming kapitbahay na nagmalasakit.
Kasi alam nila, may matandang nakatira doon na nag-iisa. Yun, nagmalasakit. Nag-over the bakod, naglakas loob na mag-over the bakod para lamang damayan ang tiya namin at naligtas ang buhay niya noon. No? So mga kapatid, marami pa akong ganung karanasan. Meron ako isa pang karanasan, ako na may ma-assign sa St. Paul of the, sa Immaculate Heart of Mary, yun po ay sa Taktak, Antipolo. Kung alam niyo yung Valley Golf, yun po ay subdivision ng mga mayayaman. Subalit, sa sulok-sulok ng mga subdivision na yon, marami pong squatter community. At minsan, meron ako nabalitaan na may namatayan ng anak sa squatter community. 2. Ang ikinamatay ay bulutong. Tapos yung palang anak niya ay age 1, 2, 3, 4, sunod-sunod. Namatay yung youngest, yung 1 and 2, halos sabay. Tapos nung aming mapuntahan, nung aming kinamusta, sila pala'y bagong lipat na squatter. Hindi pa nila kilala yung kanilang mga kapitbahay at nahihiya naman daw sila na humingi ng tulong. So sa madaling salita, namatay yung 2 anak nila nang walang dumamay, walang tumulong. Buti na lamang, naagapan pa namin yung 2 na may sakit na rin at nailigtas. So why am I sharing this to you, mga kapatid? Mga kapatid, tayong lahat sa mata ng Diyos, iisa ang ating Ama. At dahil isa sa ating Ama, tayong lahat po ay magkakapatid. No? Kaya nga ang utos ng Panginoon, love one another. Love thy neighbor. And you can only do that in concrete ways. Hindi pwedeng salita lang. Okay? We cannot not do something kung alam natin ang mga taong katabi lamang natin ay may pangangailangan. Lalo na't yung mga ganong mga emergency cases. We need to do something. Kinakailangan tayo magtulungan, magdamayan. Yun po, no? Tayo bilang simbahan, alam niyo ang isa sa problema sa ating mga Filipino, we are so religious, especially now, during simbang gabi. Binubuo natin ang 9 na gabi. Sa lahat, iba't ibang bansa, basta't may Filipino community, may simbang gabi. We are so religious. Kaya lamang, baka nananatili lamang sa ganito, simba, komunyon, dasal, rosaryo. Kulang naman sa pagdamay at malasakit sa kapwa. Tandaan natin mga kapatid, ha? Ang pinakadakilang utos ng Diyos, hindi lang ibigin ng Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas. Sabi niya, at ibigin mo yung kapwa tulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Ibig sabihin, konkretong paraan. Kaya nga, suriin natin ang ating sarili. No? Paano ba natin na isa sa buhay ang utos na ito ng Panginoon? Nawa ang ating debosyon kay Maria, hindi lamang manatili sa dasal, simba, rosaryo, kundi pagtulad. Tularan natin si Maria na hindi inisip ang layo ng paglalakbay, makarating lamang at madamayan lamang niya ang kanyang pinsang si Elizabeth na alam niyang nangangailangan ng karamay. Tumayo tayo at pahayag natin ang ating pananampalataya.